nakasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DCXL 558. Naglalagablab na mga balita. Diretso po mga balita. Ako pa rin si Buddy Oberas at Weng de la Peña. Naglalagablab sa 558. Nasunog po mga kasama isang lumang bahay dyan sa may Kundiman Street, Kanto ho ng Natividad, Barangay Paltok, QC, alas 7 ng umaga. Nasa ikatlong alarma ang inabot ng apoy na nagmula sa bahay ng isang Lisa de Guzman. Walang nasaktan matapos mabilis na makalabas ang may-ari ng bahay na nagkataon na sa CR pa ng sumiklab ang sunog. Alas 7:34 nang tuloy mapula ng mga bumbero ang apoy. Sa balik-balik, Sampaloc, Maynila naman ay meron din pong nilamon ng apoy 20 na kabahayan. Umabot sa panglimang alarmang sunog, nagsimula alas 10:18. Kanina umaga din yan, bago din deklarang under control alas 10:42 na. Ngayon po hindi pa alam ang halaga ng pinsala at tunay na sanhi na magkahiwalay na insidente ng sunog. Sa QC pa rin, meron pong Maynila pala kanina, ay binulabog ng bomb threat ang isang call center establishment sa Aurora Boulevard kaninang madaling araw. Pinababa ang may nasa 300 mga call center agents at empleyado ng EGS Call Center makaraang makatanggap ng email ang isa sa mga team leader na may sasabog sa lugar na nakalagay sa dilaw na lalagyan. Matapos ang 2 oras na pagkakalugaw ng mga tawa ng bomb squad, negatibo naman ang bomba sa naturang establishmento. Tanging mga baon lang na empleyado ang nakita nilang nakaplastik na dilaw. Agad ding nagbalik sa normal ang operasyon sa tanggapan. Tinutugis naman ngayon ng mga otoridad isang SG security guard matapos po itong pagnakawan ang may-ari ng E-Games dyan sa may Barangay Central, Quezon City pa rin po ito. Nakilala ang suspect na si Rain Arcino na on duty noon sa nasabing establishmento na pag-aari po ng biktima si Jason Miguelias. Unang tinutukan ng baril ng suspect si Miguelias at ang alalay nito na si Wanda Belloda. Dinala ng mga suspect sa CR at kinandado ang mga biktima. Mabilis pong tumakas sa mga kawatan, tangayan 90,000 pesos na cash nakita sa E-Games at isang caliber 45 na baril at saka cellphone. Naglalagablab na mga balita. DCXL Bulat Palaro. Mag-sports po tayo ng maaga. Okay. Nasa kampo po ngayon ni former champion Brandon Bambam Rios, ang dating conditioning coach ni Manny Pacquiao na si Alex Alex Arisa. Ayon kay Nancy Rodriguez, ang publicist ni Rios, kinuha nila si Arisa para sa 2 linggong trial basis. Sakaling maging matagumpay ang sikat na strengthening coach, ay didesisyonan ng Team Rios kung ano ang maging status nito. Matatandang sinibak ni Pacquiao at trainer Freddie Roach si Arisa para sa sinasabing pag-angkin nito sa trabaho ng iba pang kasama sa Team Pacquiao. Si Rios naman ho ay makakalaban ni Pacman sa November 24 sa Venetian Resort Hotel dyan sa Macau, China. Naglalagablab na mga balita. DCXL Showbiz Balita. Hello! Ay, maraming naka-yellow ngayon. Yellow bird, yellow bikini, at I am also wala akong yellow ngayon. Wala kang yellow, lol. Kahit baunan, wala kang yellow, ha? Masarap pa naman yan lagyan ng kape, yung yellow, di ba? Yellow with kape. Yan. It's me, Loli. Paparapapap, Lollipop. Ngayon pa lamang naghahanda na ang bakasyong grande ni na Derek Ramsey at yung other woman niya. Nagkatotoo rin, di ba? Sila yung dati, di ba, sa Other Woman, No Other Woman? Tama. Yun pala, meron pala talagang, siya pala yung, siya yung wife noon. Pero siya yung No Other Woman, siguro, nung sila pa.
Oh, buti na lang hindi naging si Angelica yung partner niya doon. Yeah, para realistic. Reflection talaga ng buhay, ano? Oo nga naman, di ba? Ayan, si Derek at saka si Christine. Pupunta sila for their Halloween sa Hong Kong. Ay, hindi sa sementeryo, sa Hong Kong. Ayos. Rarampa rin sila sa Palawan sa Christmas. Ang sarap ng buhay. At lilipad sa Brazil na parang mga paru-paro o mga ibong Angry Birds para manood ng World Cup sa 2014. Sarap ng buhay ng World artista, di ba? Oo nga. Habang nagugulo, nagkakagera dito ang lugar natin, nagkaaway-away sila, nanonood lang ng soccer. Ayan ang napapalahon nyo sa pagsuporta sa mga artistang yan, di ba? Enjoy sila, kawawa tayo. Pero agad nilinaw ni Christine, may kasama silang ibang kaibigan. Yun naman. Aba, hindi lang 2-some, 3-some, 4-some, many-some. Kasi they have some friends. Oh, mukha naman happy si Derek kay Christine dahil ito na ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng relasyon na may matibay na pundasyon. Aba, yung pala kala nila Angelica, hindi pala matibay yun. Mahina pala eh. Mahina palang pundasyon yun. 6 years ba sila? Kahit malaki-laki yung kuwan ni Angelica, malaki yung puso niya, ay mahina pala yun. Ito daw matibay. Magmula nang sagutin siya ni Christine nung anibersaryo natin, August 28. Hero mo? Very showy yung dalawa sa kanilang feelings for each other. Makikita sa kanilang mga posts sa social media. Ewan ko lang kung ito ba yung natingnan na ni Angelica o wala pa. Yung kanilang mga kissing-kissing. Oh. May nakalagay pang forever. Wow, my goodness, familiar yan ha. Nilinaw din ni Derek na hindi na binigyan ng brand new brand new Range Rover. Oy. Si Christine. Gandang May kotse, lumabas kasing chika na siya, nagregalo siya ng ganon kay Christine. Grabe, ang mahal-mahal ng kanyang humingi lang daw ng advice si Christine sa kanya dahil knows nitong mahilig siya sa mga kotse. Grabe, ang mahal-mahal ng silinyador ni Christine. It's me, Loli! Paparapapap! Loli! Biro mo, Range Rover, no? Ay, my goodness, Pop! Okay ka talaga, Loli. Thank you, ha. Hindi gasgas. Mahal yun. Mahal? Atras. Medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Tatalunin pa nila si Napoles, Ang dami ng sasakyan. Range Rover, meron din yun. Malamang. Eto na si... Paano ba malungkot ka ngayon? Oo nga. Hindi naman ako malungkot. Ano ba? Mukha lang malungkot. Pagod lang, oo. Hindi ba pwedeng pagod lang pagkatahimik? Lungkot agad. Agad-agad, lungkot agad. Pero Joke lang. may magpapasaya naman kay Jonis. Ay, gano'n. sure. Marami naman. Dami Marami naman, oo. Anyway, ito na ating balitang panghimagas. Ito nga, sa England, no pain, no gain. Ayan ang napatunayan ng isang engineer graduate matapos mapasama sa Guinness World Record ang kanyang pinaghirapang masterpiece. Nakuha kasi ni Tom Holmes ang tallest freestanding domino tower sa buong mundo. Akalain nyo ba namang, yes. Alam nyo ba yung domino? Ano yun? Hindi ko rin alam. Joke na. Ito yung mga games, di ba? Yung parang square na maliliit na may mga tuldok-tuldok. May pinagdudok-tong-duktok. May naglalaro niya. Dice. Oo, parang dice ang dating niya. Ginagano mo. Ginagano sa mesa. Ganyan. Oo. Parang, kuwan lang. Parang, ano tawag dito? Parang yung Beto-beto lang? Hindi, yung... Yung parang alin? Parang mahjong? Mahjong. Yun! Oo, naku. Ikaw na talaga. Oh, hindi ako naglalaro nun, Ito nga, akalaan nyo ba namang pinagpatong-patong niya ang 2,688 pieces na domino para makabuo na Domino. 5 point. Actually, nung bata ako, nilalaro ko yan. Katuwaan lang. Alin? Mahjong. Actually, ngayon hindi ko alam paano ba nilalaro. Basta iduktong mo lang yung kapareho. Oo, diba? parang mat lang yan Parang makaubos mo yung ginaganyan-ganyan. Ganun. So, ito na nga, nasa 5.2
275 meters na ang tower na binuunan na iyon. At ibinahagi naman ni Holmes ang kanyang sikreto sa paggawa ng Domino Tower. Aniya, gumamit daw siya ng isang computer modeling program para siguraduhin hindi babagsak ang kanyang Domino Tower. Hi nga pala kay Konga na nakikinig ngayon. Ayan, narinig niya binati na. Oo. Si ano pala? Hindi. Ben-Hur? Natutuwa daw siya kay Loli. Sinong sino yan? Oo. Si Ben-Hur? Hindi. Mga Ben-Hur talaga, controversial. Sino pangalan kasama dyan? Si Hanson. Ay, Ika nga. Naalala mo yung Ben-Hur dati sa NBN City Idil? Dati. Ben-Hur Abalos, di ba? Ayan. Di ba? Ito, Ben-Hur naman din to. Ito Ben-Hur na naman. Ito naman ay whistleblower. Ano ba yung lahat ng Ben-Hur na yan, no? Oo. Yung si Ben-Hur inaakusahan dati, di ba? Abalos na Sek, may 200 ka dito. Oo. Bumawi naman ngayon eh. Ngayon naman, Siya na yun. whistleblower naman itong Ben-Hur. So ayan po ang balitang panghimagas. Ako po si John Ice o Jonis Romero, Tatak RMN. Thank you! Johnny's Domino! Naglalagap na mga balita. Thank you. Una na sa lahat, Iseso, thank you. Pusong panalo. Tuloy lang po ang pagtaya ninyo. Matulong tayo, ha? Robust dietary supplement for men, ha? Pag nalalabot na si Mister, pagdating na bahay, wala nang ganang para pansinin si Mrs. Bago matulog, mag-Robust. Taglay ang L-Arginine at Horny Goat Weed. Ang Robust po ay nagpapasigla kay Mister para may lakas na lambingin ulit si Mrs. Pwede silang tawagan sa 0909-333-333. Robust dietary supplement for men para sa lalaking astig at hindi umurong sa anumang laban. Yan. Sa mga tricycle driver, iba daw talaga ang sipa niya. Iba-iba, ha? Yan. Kayo yung mga pagod na pagod palagi, di ba? Ingat lang sa pagmamaneho, ha? Lalo na pag madulas ang daan. Ay, talagang- Ayan. Yung mga estudyante, wag niyong ipakuan pa. Oo. Sa likod? Sa likod, oo. Awan niyo na, delikado wag rin. niyong ipasakay sa likod. Baka malaglag pa yan, eh. Opo. Yan. Alas 12:33 sa po ng PhilHealth. heads when you walk through the door. Paano mga kasama, dire-diretso na ho tayo. Pwede sa inyong pananghalian, ha? Ingat lang po sa biyahe. Wave that you Lalagablab na balitang Tatak RMN, inyong napakinggan muli sa DCXL 558. Ngayong tanghali ho ng Webes, September 12, 2013. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako po si Buddy Oberas. On the city of Sambo, Elias Eres Primo Hermano. Ako si Wang de la Kayo Peña. po lahat sa DCXL ay Tatak RMN. Ang minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo.